yung anak mo ay naging kriminal, nag-fail ka ba bilang isang ama? Naging kriminal? Depende kung gaano siya katinding kriminal. Anong klaseng krimen ba yung ginawa? Kumusta kayong dalawa? I'm Dennis Legaspi. I have 1 kid. My name is Jeff. 3 na yung daughters ko. So my name is Paul and I have 1 kid as well. I'm not sure whether it's the generation's perspective, but I opened my eyes to fatherhood that is more attuned to being a good provider and strict disciplinarian. Millennial dads, I think, mas open-minded kami compared sa mga previous generations. Siguro because lumaki tayo sa generation na wala mo ng internet, and now na tayo yung pioneers ng social medias, we are leaning more towards the gentle or positive parenting. Actually, sobrang dami ko nakikita niyan, lalo na sa social media. Ayaw nilang magkaroon ng family or anak based on their own experiences. Sobrang mahal magkaroon ng anak, which is totoo. Hindi ko naman sila masisisi. It's their own opinion and it's their own lives. So, ayun, they can do whatever they want naman. The first item. Fathers shouldn't cry in front of their children. Hindi. I disagree. So far, hindi ko pa nagawa na umiyak. Pero abot kayo sa point na yan. Feeling ko po, malapit. For sure. Mas nagiging mas open-minded ang society. Mas accepted na rin na na hindi lang yung strong side mo ang pinapakita mo, but you should also show some emotion, no? You don't suppress your emotion, no? You should show your true feelings. If you're disappointed with something that a child did, no? I think you should show what comes out naturally. Wala na yung stereotype na yung tatay dapat laging strong, laging macho, laging palaban. Medyo toxic yung idea na isusuppress mo yung emotions mo kasi kailangan mong ipakita sa anak mo na tough yung tatay mo. Ako naman based on my experience din sa father ko. Nakita ko na siya umiyak and it doesn't make me think of it or think of him as a less person, as a father figure. Mas nag-grow yung respect ko sa kanya. Kasi mas naiintindihan ko yung reasons niya kung bakit sometimes nagiging emotional, minsan nagagalit, minsan parang disappointed. Tayong mga lalaki, we should be more expressive sa nararamdaman natin. Kasi yung parang sinasabi ng iba na ay ngayon, dapat di ka umiyak, lalaki mong tao, may iyak ka, yung ganun. But in my experience lang, there were moments na I had to hide my true feeling. No? This is on things that I thought na baka matakot or baka ang mapigilan ko naman yung development ng bata. For i-cite ko one very specific example, no. When my kid was young, hindi siya tinuruang lumangoy or anything, no. Pero matapang siya, tatalon siya, magki-cliff dive siya, ganun. Tapos on her own, nagsusurvive. Okay. Ano yung hindi ko pinakita? Hindi ko pinakita na takot ako kasi baka may mangyari. Oh. Rather than ipakita, kasi pabayaan mo lang maglaro, yun lang, ready ako lagi. Just be ready. Kunyari, kung nasa pool sila, nasa deep end, lagi ako may hawak na goggles, meron akong fin sa paa ko. Kasi kung lumubog, at least may ability kang kunin at itaas ulit. Pero wag immediately yung sasabihin mo, wag yan. Delikado. Kasi because of your fear, di ba? Kasi kung mangingibabaw yung fear mo, yun na yung limits ngayon nung kayang gawin ng bata. Bro, ganun din sa ibang undertakings, no? May mga instances na you just allow them to learn the lessons by themselves, no? Rather than idikta mo yung kailangan gawin nila. Kasi hindi rin natin alam kung bias lang din yung nasa atin. Case to case siya, no? Saka feeling ko dapat tayo yung role model nila on how to control your emotions, eh. Kasi hindi pwedeng iyak ka na lang ng iyak or wala ring emotions at all. So dapat balance din siya. Kasi tayo din yung gagayahin nila. Tama, tayo. Providing for my family is more important than my presence at home. Disagree. Right away. Okay, disagree. Ako kasi lumaki ako na wala akong tatay.
30 years kong hindi na-meet yung father ko. Not until last year. And nasabi ko sa kanya na napatawad ko na siya. Yung presence ng tatay sa growing up, malaki yung impact niya sa akin bilang isang lalaki, syempre. Sinasabi nila na wala kang father figure, paano mo mananavigate yung fatherhood. So, for me, wala man akong role model, wala man ako nung parang blueprint on how to become the best father in the world. Pero meron ako nung image ng isang tatay na absent. May image ako ng isang tatay na ayokong maging. And yun yung pinanghahawakan ko na ayokong gawin sa mga anak ko. Ang laki ng population ng merong OFW sa family na absent ang one, sometimes two parents, no? Although kasi my father's a soldier, no, na-assign kung saan-saan. Pero laging present yung mother namin. And I think that provided the stability for the family. Ang naging fear ko when my child came is that ang fear ko yung wala siyang parent, kahit isa, na always present. Balansyado dapat, no, that you have enough to sustain, no, and to provide for the things that we aspire for our children. Pero yung presence is very, very important, maybe much more important than material wealth. You should raise your children differently based on their gender. So, disagree lahat. Diba, anak mo, puro babae? Puro babae lahat, pero hindi naman sila... Lalaki. Lalaki. Hindi dapat sila malimit na pag babae ka, dapat ganito ka lang. Dapat mainhin, no? Hindi, siguro merong portion na pare-pareho. Kunyari, in terms of disciplining them, no? Providing the values that you want them to embrace, pare-pareho yon. Pero siguro magkakaroon ng konting differences, but maybe not because of gender, but because of their own personal choice. Kunyari, the choice of careers, choice of hobbies, no? Hindi mo i-dictate na, hindi, lahat kayo, hobby nyo, gardening, hindi, lahat kayo ganitong hobby. Pero, yun, may mga fundamentals, na mga foundation values and principles na, yun, pare-pareho. I agree. Saka, hindi dapat based sa gender. Based sa needs ng mga bata. Iba-iba tayo ng needs. Meron kasing akong daughter na mas emotionally matured compared sa isa, or yung isa naman mas needy. Yun. So, doon ako nagbe-base sa needs nila rather than the gender. Siguro may part na we should base it sa gender. Kuwari, at a really young age, na tuturuan natin sila on how to behave. Kung may babaeng, turuan mo silang manamit or how to behave as a girl, as a boy. Pero siguro, kung sa mga personal choices nila, we should not limit them based on their gender. Siguro support, ayun talaga yung kailangan. And hayaan natin sila maging free of their choices na hindi, dapat ganito ka kasi lalaki ka, dapat ganito ka kasi babae ka. Lalo sa generation ko siguro, yun yung tinatarget na ng generation namin na hindi porket babae, ganito lang, hindi porket lalaki, ganito na. More of, kunyari sa kotse, bakit yung lalaki, panganay, ang may sasakyan? Kasi siya yung masipag manundo, masipag magtrabaho. May purpose. Minamanage lang din para ang benefit sa lahat. Ako kasi yung panganay sa amin, tatlo kami magkapatid din, isang babae. Siguro sa experience ko na yun, mas naging protective talaga sa babae compared sa amin lalaki. Pero in terms of curfew, hindi naman, mas hinahanap lang sila pag wala sila, ganun. Oo, kasi ang daming mawawala sa girls Ang hirap mag-comment because of the gender issues, pero may certain vulnerabilities kaya nga mas protective tayo sa babae, di ba? Nahihirapan ka as a father, especially to a daughter, no? You stay up late dahil nasa party, naantay mo, o baka tumawag, na-flatan yung kotse, kailangan puntahan kasi hindi mo magpalit, yung mga ganun. Saka depende rin talaga sa personality. Kasi may mga babae naman na sobrang, alam mo yung parang strong-willed or matapang din independent. Palaban. Pero may lalaki ring hindi kaya, yes. Diba? Oo, may ganun din talaga. Ganun din. May fragile na lalaki. As a parent, magiging protective ka rin. A person's behavior reflects the discipline they receive from their father. Disagree pa rin ako sa statement na to. When it comes to discipline, hindi lang naman yung father nag-i-implement ng discipline sa mga anak nila. Kaya sa amin magkakapatid, si mami talaga yung taga-disiplina namin. Kaya takot na takot kami sa kanya. When it comes to my father naman, minsan lang siya magalit, pero pag nagalit siya, parang
wala nang iimik. Ganun. Siguro pag bata pa, magre-reflect yung behavior ng bata based on the discipline na ini-implement ng parents nila. Pero once they grow up, own actions na nila kasi yun. Sa akin naman po, coming from the point of view ng isang bata na lumaki na walang ama, I think hindi naman naapektuhan drastically yung behavior ko. Although may mga hint na pwede tayong maging rebellious. Pero yung mother ko kasi is more than enough na eh. Parang for me, yung kahit single mom siya, na-disiplina niya ako ng maayos. At in fact, na lagi ako nananalo most behave. So wala naman sigurong ganun ka-impact. Ngayon, bilang tatay ako, may factor yung pagdidisiplina ko sa anak ko sa behavior nila. Pero hindi yun yung 100% ng behavior nila. Kasi marami ng external factors din eh. May mga friends din sila, peer pressure, and yung mga napipili nilang hobbies din. Yun, naapektuhan yung behavior nila in that life. Yung discipline will come from two things. No? One is fear, the other is respect. Fear works when you're around. But they say it's better if respect is the true cause of discipline of your children. When they were young, you were stronger, di ba? Ikaw yung may hawak ng purse, kaya may fear, di ba? Ako, pag nagalit si tata, hindi ako bibilan ng sapatos, di ba? Ganun. Ilang taon na ba yung anak mo? Eldest, mag-11 na. Sabi mo, ikaw yung nagturong maging mahilig sa libro, di ba? Pero paminsan-minsan makaka-receive yan ng libro from somebody. Yes. Sa nanay o sa mga kaibigan o sa mga tito-tita. Di ba tinitignan mo pa rin kung ano yung laman ng libro? Ako rin, pati kung ano yung pinupunta niya. Kaya nga napanood ko sila Miley Cyrus kasi gusto kong makita kung ano bang sinasabi ni Miley Cyrus pag nagko-concert siya. Mas mataas o mas effective na bigyan mo ng values yung bata para kahit di ka nakabantay based on the values that you have inculcated rather than the fear that you have imposed. If my children fail in any way, that means I fail. Siguro if I fail to back him up to para bumangon or para mag-try ulit, that will be the only time na magfe-fail ako. Pero kasi failure doesn't mean na tapos na. So you just have to continue on what you do. It's very important din na maranasan ng mga bata yung failure at some point. Kasi kung puro accomplishment, kung puro success, parang hindi na tayo kailangan, di ba? So, ayun nga. Binabasa ko ulit para kasi may different interpretation. So, maglagay tayo ng analogy or example. Siguro, if yung anak mo ay naging kriminal, nag-fail ka ba bilang isang ama? Naging kriminal? Depende kung gaano siya katinding kriminal. Anong klaseng krimen ba yun? Depende. Kasi kung magaling siya, di maging proud tayo kasi joke lang. Kung malaki kita, sali naman ako dyan. Lumaki siya sa farm pero nagka-helicopter siya. Your Honor, wala na po ako dyan. Pero worst case po, if ever lang, worst case nga na maging ganun yung scenario, ano yung mafe-feel or ano yung... Kasi ayaw mo maging kriminal yung kahit sino sa paligid mo, di ba? Kahit na siguro friends natin, ayaw natin maging criminal. Paano pa pag anak mo talaga? Pag friends mo, pag friend mo, barkada mo, naging kriminal, yung mga heinous, di ba? Paano ko ba naging kabarkada yan, di ba? Or kaibigan, kasi importante nga, again, babalik ko yung shared values. Kaya tayo magkaibigan. Ganun din, lalo ng pamilya mo, anak mo, di ba? Tinitignan mo kung ano yung nagpo-provide ng influence sa growth and development ng anak mo. Pag nakita mong toxic yan, ayaw mo siyang... Kaya dapat active ka. Kung represent ka sa life mo. Failure as a parent yun, pag nakita mo, dapat nag-provide ka ng ganitong guidance, tapos di mo ginawa. Kaya may kulang, di ba? Yun. So, last card, I feel pressured to be the man of the house. Ako agree. I'm new to fatherhood din talaga. Since 1 year pa nga lang yung anak namin. So, there's a lot of pressure na na-encounter ko ngayon since graduating ako. So, student, very minimize yung chance ko na magkaroon ng sariling income. Nung pregnancy naman ng partner ko, nag-work ako kahit student ako. Nag-BPO ako, nag-call center ako. Siguro mga 3 months si baby, nag-resign ako. Naghanap ako ng sideline, nag-motorcycle taxi rider ako. Pero ngayon kasi parang gusto kong ma-focus sa
pag-aral para matapos na. Para mas makapag-focus ako sa work and sa family. And right now, napakalaki ng pressure na nafe-feel ko din na minsan sinasarili, which is a bad thing nga, na we should be heard nga minsan. Tama pa ba itong journey na tinatahak ko? Parang magiging beneficial ba to sa kanila in the future? Yung ganun. Makapaisip ako, parang magtrabaho na lang kaya ako ngayon. Parang stop muna sa pag-aaral, ganito, ganyan. Pero sayang din kasi. Ang daming thoughts din talaga na pumapasok sa isip as the man of the house. Ready naman ako dito pero di ko naman naisip na I was not fully prepared to be the man, to be the man of the house. So, yung pressure talaga minsan nangingibabaw. Pero all in all, tuloy lang talaga. Ayun na. Actually, lahat naman ng roles, meron naman talagang pressure. At first, parang medyo kinakabahan ako. Kaya ko ba talaga? Kasi bata pa ako noon, 23 lang ako. Tapos meron ng isang tao na dependent sa decisions ko sa buhay. But right now, since sobrang perfect nung routine and yung give and take namin ng wife ko, yung pressure na bumababa siya eh. So it's important din talaga na mahanap mo yung right partner for you. Yung mga katakot-takot na mga struggles, let's say financial, emotional, and mental health mo, sobrang bigat ng mga dami mong pasan-pasan eh. Pero yung wife mo na nandyan to support you and help you, yun, sobrang laking alwan sa lahat ng weight na bitbit ko. Agree ako dito na may pressure kasi it will help you improve. Dahil feeling mo hindi ka enough, you'll do more or you'll try to be better or i-develop mo yung sarili mo pa. So, okay lang may pressure, basta wag too much. You are able to protect your children from the ills of this world. Lagi nasa tatay yun. Yun yung pressure eh, hindi yun ba ibig sabihin ng man of the house? Maybe. Yun yung heavier na burden. Protecting your children. Being a father is not as easy as anyone can think. There are times din talaga na nahihirapan din talaga yung father. And ayun yung gusto kong parang maintindihan ng iba. Marami kang iisipin bilang tatay. Baka may kulang pa akong ginagawa. Baka hindi pa sapat. Bakit ganito lang? So, I need to work really hard to improve myself or my family, ganun. So, all in all, what I'm trying to say is, hindi rin madali maging tatay. Pero worth it. Worth it, syempre. Let's give it a hand, guys. Thank you so much.